Genesis Kapitulo 2. Kaya't ang mga langit at ang lupa ay natapos, at lahat ng hukbo ng mga ito. At sa ikapitong araw ay tinapos ng Diyos ang kanyang gawa na kanyang ginawa. At siya ay nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginawa. At pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at pinabanal ito sapagkat doon siya nagpahinga mula sa lahat ng kanyang gawa na nilikha at ginawa ng Diyos. Ito ang mga salin lahi ng mga langit at ng lupa nang sila ay nilikha ng araw na ginawa ng Panginoong Diyos ang lupa at ang mga langit. At ang bawat halaman ng parang bago ito nasa lupa at bawat damo ng parang bago ito tumubo, sapagkat ang Panginoong Diyos ay hindi nagpaulan sa lupa at walang tao upang magbungkal ng lupa. Ngunit may umaakyat na hamog mula sa lupa at dinidilig ang buong ibabaw ng lupa. At ang Panginoong Diyos ay lumikha ng tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. At ang Panginoong Diyos ay nagtanim ng isang harden sa silangan sa Eden, at doon niya inilagay ang taong kanyang nilikha. At mula sa lupa ay pinatubo ng Panginoong Diyos ang bawat puno na kaaya-aya sa paningin at mabuti para sa pagkain. Ang punong kahoy ng buhay ay nasa gitna ng harden, at ang punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. At may ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang harden, at mula doon ay nahati at naging 4 na bahagi. Ang pangalan ng una ay Pison. Iyon ang pumapalibot sa buong lupain ng Havila, kung saan may ginto. At ang ginto ng lupaing iyon ay mabuti. Mayroon ding bidelyo at batong onyx. At ang pangalan ng pangalawang ilog ay Gihon. Iyon ang pumapalibot sa buong lupain ng Ethiopia. At ang pangalan ng pangatlong ilog ay Hiddekel. Iyon ang dumadaloy patungo sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay siya sa harden ng Eden upang bungkalin ito at alagaan ito. At inutusan ng Panginoong Diyos ang tao na sinasabi, sa bawat puno ng harden ay malaya kang makakakain, ngunit sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na kakainin mo, ito ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Gagawa ako ng isang katulong na angkop para sa kanya. At mula sa lupa ay nilikha ng Panginoong Diyos ang bawat hayop ng parang at bawat ibon ng himpapawid, at dinadala ito kay Adan upang makita kung ano ang itatawag niya sa kanila. At anumang tawag ni Adan sa bawat buhay na nilalang, iyon ang kanyang pangalan. At si Adan ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng baka
at sa mga ibon ng himpapawid at sa bawat hayop ng parang. Ngunit para kay Adan ay walang nasumpungang katulong na angkop para sa kanya. At ang Panginoong Diyos ay nagdulot ng malalim na pagkatulog kay Adan. At siya'y natulog at kinuha niya ang isa sa mga tadyang niya at isinara ang laman niyaon pagkatapos. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ni Adan, ito ngayon ay laman ng aking laman at buto ng aking mga buto. Siya'y tatawaging babae sapagkat siya'y kinuha mula sa lalaki. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at tipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa walang kasuotan, ang lalaki at ang kanyang asawa, at hindi nahihiya.